Okay mga kanoisy, next video. Nagbantaan na si BBM ni Mao-Ning, babalang pasasabugin ng Pilipinas pati mga warship dito ng US. Nako. Ayon sa nakalap nating impormasyon, Pang 1 million times na siguro ang pagbabantayan ng China, no? Pero wala talaga, men. Di talaga yan uubra dito kay mahal na Pangulo. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinize. So, ngayong araw, syempre, update na naman tayo patungkol nga sa mga usapin patungkol sa WPS, mula kay Boss Balita TV. Meron itong pamagat na warships ng US papasabukin. Hindi takot makipaggyera. Mao-Ning pinagbantaan ang Pilipinas ng gulo. Nako, si Mao-Ning pa talaga yung nagbanta sa Pangulo natin, mina sobrang desidido, So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippinize. So, din na natin ito patatagalin pa. Baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Warships ng US sabugin, hindi na takot makipagkera. Mao-Ning pinagbantaan ang Pilipinas ng gulo. Talaga ba, Mao-Ning? So, like, comment, share, subscribe, start. Nagbantaan na si BBM ni Mao-Ning, babalang pasasabugin ng Pilipinas pati mga warship dito ng US. Nako. Ayon sa nakalap nating impormasyon, Pang 1 million times na siguro ang pagbabantayan ng China, pero wala talaga, men. Di talaga yan uubra dito kay mahal na Pangulo. Balaan ng China ang Pilipinas, hindi natatakot makipaggera kahit meron pang US sa ayungin siya. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, huwag masyadong si BBM nagtitiwala, iiwan lang daw tayo sa ere sa West Philippines. Mayabang na sinabing basta sa Amerika nagpakatuta. Kinumpara pa tayo sa aso nitong Chinese Foreign Ministry. As if naman na concern, di ba? Itong China talaga mahilig, sobrang mapagbalat kayo. 有关国家为一己之私与域外势力沆瀣一气，甘做域外势力的恶化棋子。我们要奉告的是，历史应见棋子终将成为弃子。中方坚决反对有关国家操弄集团政治，坚决反对任何挑起和激化矛盾、损害他国战略安全和利益的做法。 Pero buwelta ng Amerika sa China, huwag nyo na Pilipinas pasubuking atakihin kung ayaw nyong malusob sa Amerika. Dahil dito sa ginawa naming meeting, napag-usapan na kung kailan dapat umatake ang Amerika. This is a historic meeting. It's the first time that all six of us have gathered to discuss the diplomatic and defense priorities at the heart of our alliance. Diba? Under the leadership of Diba? Sobrang desidido ng US. Pero ewan ko yung mga nasa kabila, guys, pero ewan ko sa kabila, guys, kung pinanood ba nila mga ganitong balita or hindi. Nilalaktawan na siguro nila, Ayaw nila makita itong mga ganito, Papabor kasi ito kay Mr. PBBM. Tuloy. President Biden and President Marcos, our alliance is stronger than ever. And today we'll discuss a whole of government vision for this alliance. We all know that our shared security relies on strong military bonds, shared economic opportunities, and robust people-to-people ties. And at the Department of Defense, we're working in lockstep with our colleagues at the Department of National Defense to strengthen interoperability between our forces, to expand our operational coordination, and to stand up to coercion in the South China Sea. And our commitment as a South China Sea yung binabanggit nila para lang ma-acknowledge ng China ba? Marinig nila. Kasi kapag West Philippine Sea kasi yung sasabihin natin, parang hindi naririnig ng China, Pero kapag South China Sea yung mga pinagbabanggit ng mga tao natin dito, parang gumaganon yung tinga ng China. Ano naman yun? Bakit na naman pinag-uusapan yung teritoryo natin? Makaangkin talaga yan, Secretary of State said just a couple of seconds ago, our commitment to our mutual defense treaty with the Philippines remains ironclad. Ironclad. Later today, I'll be hosting President Marcos at the Pentagon, and I'll share with you what I'm going to tell him, and that is that the United States and the Philippines are more than allies, we're family. And thanks again, and I look forward to a great discussion. More than allies, we're family. Rinig nyo yun? Di nila gustong marinig yun, men. To mention that we attach a lot of importance to this meeting, especially in the light of recent developments in the South China Sea, especially China's escalation of its harassment, resulting most recently in the injury of 4 Filipino seamen. But
more importantly, is we are determined to assert our sovereign rights, especially within our exclusive economic zone, and in accordance with the UNCLOS and the arbitral ruling. I think our meeting today will enable us to hopefully be in a better position to coordinate our responses, both diplomatic and on the defense and security fronts, in relation to any actions the South China Sea, whether they're positive or negative, including in the Yunnan Shoal. So we also hope that this 3+3 meeting will be a regular event and also reinforce our regular bilateral strategic dialogue as well as our ongoing maritime dialogue. And finally, we do underscore the need to continue further clarificatory discussions on the MDT, as we think this would also help in deterring further escalation by Kaya nga dahil nga sa Mutual Defense Treaty, parang nasisecure tayo kahit papano ba. Pero yun, wala talaga tinitignan talaga yan sa kabila na banta. Depensa nga natin yan China. Thank you. Secretary Austin had already said it's indeed an honor to represent the Department of National Defense of the Philippines in this historic meeting today. And it will be an opportunity to have a fresh, open, and candid discussion of our department's objectives in line of the broader strategy of a free and open Indo-Pacific. Because this is the area where our interests converge. And in doing so, we hope that the family becomes a stronger family with bonds of a shared vision, not only for today, but for the future generations. Thank you very much. Diba? Not only for today, but also in the future generations. Ganon makipagkasundo, guys. Dapat may mga ganito, may mga video, may mga pirmahan, may mga papeles. Hindi yung gentleman's agreement. Sila lang din nakakaalam. Diba? Malinaw, sinabi ni Sir doon na sana hindi lang ito sa ngayon, dapat din sa new generation. Well, I want to thank my Philippines counterparts for being here. I want to say I'm honored to be at this unprecedented 3+3 meeting, and each of our presidents tasked us to work across our governments and then to work across this alliance to make sure that we not only reaffirm the alliance between the U.S. and the Philippines, but we put the alliance commitments at the heart of it into practice, that we operationalize it, that we execute it, and that we do so entirely in lockstep. So I look forward to the discussion today. Pero ayon kay Pangulong Marcos, ano ba totoong pinangako ni Duterte sa China? Ano ba totoong pinamigay nyo dito? Bakit nagagalit yung mga tao dun sa atin sa China? Ano ba totoong kinompromiso nyo? Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Tapos pinapalabas nila ito na bida-bida lang daw si PBBM na para itanong pa daw yan. Anong bida-bida mean? Pro-Filipino nga, di ba? Tayo pa ngayon na concern about sa nangyayari sa Pilipinas. Tayo pa ngayon yung bida-bida. Samantalang yung China, na pilit inaagaw yung West Philippine Sea, di man lang matawag na bida-bida mean. Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. It was decided in the last administration that we will not record this. We will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. My question is, why was it a secret? Sabi, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Hindi ba to si Melv's Castle to si Best Balita, men? Parehas lang ng way ng Ikaw, ano masasabi mo dito? Parang si Melv's Castle. Parang lang naman. So yun, Boss Balita TV, supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama ka manood, huwag nyo na-reclaim na supportan yung YouTube channel natin, Pilipinoizy. So kita nyo naman yun, guys. No doubt, walang kaduda-duda.
wala na, pinagtibay na talaga yung ugnayan natin between US and America, no? US and Philippines. So, yan, pasensyahan na lang talaga sa kaliwang grupo dyan kung sobrang hate nyo yung mga nangyayari ngayon. But believe me, in the near future, kung sakaling meron mangyari, ano, tapos tulungan tayo ng US, don't worry, hindi namin kayo aawayan kasi at the end of the day, we are all both Filipinos and we are concerned in our dear country, Philippines. So, yun lang naman siguro, takot lang din kayo, ano, or nadala kayo sa takot. Even as men, takot din naman kami. Siguro humuhugot lang kami ng lakas dyan sa mga binabalak ng gobyerno natin, ano, na kahit na nasa sitwasyon na tayo na parang sobrang agrabyado natin ay yun, nabigyan tayo ng hope ba na at least man lang meron tayong palag kahit konti, like something like that ba. Tapos if ever man na kailangan if ever na kailanganin talaga tayo ng gobyerno, maki-cooperate tayo, at least may magpapahiram sa atin ng mga kagamitan pandigma, di ba? May magamit din tayo, hindi yung payag ba kayo, tinidor lang yung hawak niyo. Paano ipagtanggol yung mga sarili niyo, di ba? So, yan lang naman. Kayo guys, anong masasabi niyo dito? Comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, isa din, natatawa din ako dito kay Mauning, ano, kasi sobrang trying hard niya guys na pagbantaan talaga tayo, ano, na pon, kesyo pon lang daw, pon. Tapos nakakatawa pa, same sila ng mga opinion doon sa mga nagwewelga na kapwa natin Pilipino. Na pon lang daw tayo, iiwan tayo ng US. But pares kayo ng script, men. Paghahalataan tuloy kayo, ano. But anyways, that's just my conclusion. Pero parang ganun kasi yung lumalabas eh. So, do you think ba guys, totoo kaya yung mga balita-balita na meron tayong mga Pilipino na binabayaran ng China para mag-aklas sa gobyerno natin? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita-kits sa susunod natin yung reaction video. Sobrang init dito guys. Grabe. Sobrang init. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipinoids is up.